Pinaigting ng Securities and Exchange Commission ang kanilang kampanya laban sa mga investment scam. Ito ay dahil posibleng magsulputan ang mga manluloko habang papatapos ang taon. Nagbabalik si George Bandola. Pinapalakas na ngayon ng Securities and Exchange Commission ang kampanya nito laban sa mga investment scams. Ayon sa SEC, pihadong marami na namang susulpot na mga manloloko para samantalahin ang 13th month pay o bonus o kaya retirement pay ng mga kawawang biktima ngayong patapos na ang taon. Sino bang hindi nakakakilala sa mga manlolokong sina Bernie Madoff ng Amerika na nasentensyahan ng 150 taong pagkakulong dahil sa tinaguriang Ponzi scam, at mga Bernie Madoff ng Pilipinas na sina Celso de Los Angeles ng Legacy, Manuel Amarillo ng Aman Futures na nagsimula sa Pagadian, at ang magpartner na sina Arnel Gazer at Jobel de Guzman ng One Dream Global, mga sindikatong sumira ng pangarap ng marami. So these scammers would put up several corporations. So when the regulators are tracking down on this corporation, they will transfer the activities of the corporation in another registered entity and then transfer it to another entity and then transfer it to another entity. So that's the nightmare for SEC, for regulators. Payo ni Monserrate, hindi madali ang pagyaman dahil karaniwan nagiging biktima lamang ang pinaghirapang pera ng mga manluloko. Mas maiging i-invest na lang sa mga Unit Investment Trust Fund o UITF o di kaya mga time deposit na bagamat matagal ng bahagya ay sigurado naman ang balik nitong pera. Bitcoins are virtual currency, and sad to say that it's not yet regulated by the BSP, by the SEC. If bitcoins will be used as currency in using or perpetrating pyramid and Ponzi scheme, I believe we should move because the scammers are 2 steps ahead from us. Para sa Telebisyon ng Bayan, George Bandola.